So day 2 ng CWL namin dito sa Bloodhounds. Bali sa mga hindi nga pala nakapanood ng video natin kahapon, dito nga pala kami nag CWL ngayon sa Bloodhounds. Kasi dito nirecruit kami, tapos binayaran para maglaro. Tapos correction nga pala guys, kahapon kasi sinabi ko sa video na si Vio ang leader netong clan. Kaso nagchat sa akin kahapon si Vio, hindi daw siya ang leader dito, kundi si Ma'am Leia 5. Kaya shout out kay Ma'am Leia 5. Sorry na, akala ko si Vio yung leader Bali si Vio lang pala yung nag-sponsor sa pagbabayad sa mga players. Pero si Ma'am Leia 5 pala talaga yung leader. So mabalik tayo guys dito sa laban namin. Bali yung kalaban nga pala namin guys ay naka 42. So grabe, malakas din yung kalaban namin ngayon. 3 lang yung sumablay. Pero iba din etong mga kasamahan ko. Out of 9 attacks, wala pang sumasablay kahit isa. Grabe, talagang sulit na sulit dito yung bayad ni Vio. Kaya ngayon, kailangan din natin maka 3 star ng maka 3 star dito. Take note guys, 5 account yung kasali sa akin dito. So itatry natin kung kaya natin ma 3 star lahat. Kasi parang medyo nakakahiya naman kung tayo ang sasablay dito. Batak na batak pa naman yung mga kasamahan ko. Bale, eto na nga guys yung unang banat natin. Gagamit tayo dito ng fireball with rocket balloons. So check natin, baka may traps. So lagyan natin yung flame flinger dito. Tapos baka may Tesla. Okay. So ipa-fireball lang natin tong area na to. Fireball. Boom. Okay na yun. Lagay tayo ng kukulon, baka may traps. Headhunter. I-freeze ko lang guys yung enemy king. Sumasabay ka. Tapos balikan natin tong flame flinger. Baka mamaya may mga Tesla rito Okay, all goods. Malinis. So ngayon focus tayo kay Warden. So dito babantayan ko lang si Warden. Titignan lang natin kung saan siya pupunta. Pero mas maganda kung dito siya pupunta. Bale dito nga guys, tinitignan ko muna kung saan pupunta yung Warden. Kung sa kaliwa ba o sa kanan. Kasi alam nyo naman, hindi pwedeng sumama si Warden sa BK at Queen. Kaya kung saan pupunta si Warden, sa kabaliktaran naman natin ilalapag yung BK at Queen. Minsan pupunta dito si Warden, tapos pag nilapag mo yung King and Queen, biglang babalik, sasama doon. Mas maganda kasi kapag nakahiwala yung Warden. Ayan, katulad niyan, bumalik nga siya doon sa kabila. So ngayon i-rage ko yung Warden. So dahil dito pumunta yung Warden sa kaliwa, kaya dito ko ilalagay yung Queen, tsaka yung King sa kanan. Pero wait lang, baka mamaya bumalik na naman si Warden dito Pero tingin ko naman mas malapit yung pet house. Kaya sure ball na to, dito na si Archer Queen. Sa kaliwa na pupunta yung Warden na yan. Pwede ko na rin isama dito yung King, para yung BK na yung magtatangki kay Archer Queen. Yung flame flinger natin, nakakarami na dito. Ang dami nang natatanggal. Tanggalin natin tong X-bow. Yung Warden okay pa naman. Sige, kaya pa naman daw ni Warden. Yung BK nga lang nabubugbog dito. Sige, i-rage nga natin dito yung BK tsaka yung Queen. King ability, sige, pwede na yan. Grabe yung flame flinger guys, ang daming natanggal. Kita nyo guys sa heroes pa lang tsaka sa flame flinger, ang dami kaagad natanggal sa base ng kalaban. Sa Warden Walk pa lang, ang laki na ng nakuhang value. Si BK at Queen, sila rin yung tumanggal sa kabilang side ng base. Si flame flinger naman, siya naman yung tumanggal doon sa bandang ibabaw ng base. Kaya kumbaga, parang magiging pang clean up na lang talaga dito yung main troops. Tapos, wala na guys, kaya na to. Queen ability gamitin ko na. Yung wall break gamitin natin para makapasok yung Archer Queen sa gitna ng base. RC ability, naka-rocket spear kasi to So wala na guys, 3 star na to. Dami pa nating rocket balloons dito na hindi pa nagagamit. So gamitin na natin para mabilis. Ayan, lahat yung mga natitira. I-advanter natin dito yung enemy queen. 16 seconds. So wala na guys. Unang banat using fireball rocket balloons. Nakachamba kaagad tayo. So lipat tayo ng account. Okay, so dito naman tayo. So tingnan natin kung anong troops yung gagamitin natin dito. So fireball rocket balloons pa din. So check natin tong number 8. Fireball rocket balloons. Sige, pwede na yan guys. So ang gamit pala natin ay wait. Bakit naka-owl yung Minion Prince? Hindi ko napalitan yung pet ng Minion Prince. Ay, naka-Lassie. Lassie pala yung gamit ng Minion Prince. Di ko na double check yun. Sige, okay lang. Lapag tayo ng flame flinger dito. Kailangan matanggal ng flame flinger yung mga depensa na nandito. Tapos yung fireball, papatamain natin sa monolith. Tanggalin natin yung mga Tesla. Kailangan to kasing bantayan muna to Sige, tanggalin natin yung isa pang mortar para wala na makakabot sa flame flinger.
Tanggalin ko rin to. Warden. Healer. Antayin ko lang na matanggal siguro tong Teslang isa. May Tesla kasi eh. Iantay lang natin. O siguro, idamay ko na sigurong tanggalin. Ay hindi, pwede na to. Invi. Double Quake, Fireball. Boom! Ipilis ng... Oh! Wag mong banatan yung Warden. Matanda na yan. Wag mong patulan yan, Minion Prince. Kau talaga ha. Mapagpatol ka sa matanda ha. Buti na lang, na-freeze ka agad natin. Sige, so ngayon etong Warden, siya na yung bahala sa lahat ng depensa na nandito. So ngayon ang gagawin ko nga pala, tatanggalin natin tong mga air defense dito. Tanggalin ko rin to. So air defense, then Minion Prince. Ayun oh, Lassie. Naka-Lassie yung Minion Prince. Dapat pala dyan yung Angry Jelly. Angry Jelly dapat yung pet ni RC. Hindi ko napalitan. Tanggalin natin tong IP na to. Tapos tanggalin ko na rin tong mga depensa na nandito. Bali si RC siya na yung si Minion Prince. Siya na yung bahala sa lahat ng nandito. So medyo napapatagal tayo ha. Kailangan nating ilapag na dito yung King and Queen. Okay, so dito lalabas na yung bantay natin, yung backup natin na Yeti. Kaya danter natin yung enemy king. Naubusan na pala ako ng rocket balloons, guys. Balloon na lang yung gamitin natin dito. Tapos butasan ko na lang siguro. Minion Prince ability, nagamit na. King ability, i-freeze ko lang tong IT. Nice. So yung Archer Queen ability, guys, meron pa ha. Poison ko ba tong bantay? Sige, poison natin, mapapatagal yung king natin eh. Sige, Queen ability. Skeleton spell, pang distract pa yan dito. Itago natin yung Minion Prince, baka madedo. Tapos lahat ng pang clean up, iwanan na natin dito. Ayan, tapos i-rage na rin natin dito yung mga minions. I-rage ko na din dito yung mga Yeti Mites. Ayun no. Ano pa bang pwede natin gamitan dito? Ito yung mga Headhunters, ipaglalapag na rin natin. So wala na guys. Pangalawang banat using Fireball Rocket Balloons. Naka 3 star ulit tayo. At ayun na nga guys. First 2 attacks natin, nakadalawang 3 star kagad tayo. So meron pa tayong natitirang 3 attack dito. Pero bago natin gamitin yung 3 attack pa na natitira, ay meron nga pala akong creator code. Pwede nyo po akong isupport gamit ang aking creator code na June kung meron kayong mga bibilin sa shop. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at sa mga patuloy na nagsusupport. So dito naman tayo guys sa pangatlong banat. Bali, gagamit naman tayo dito ng Root Riders and Valkyries. Meron tayong ginamit dito na 6 na rocket balloons para sa funnel ni RC. So tara, banat. So unahan ko dito ng RC. Tapos hindi. Dito pala yung mga Tesla. Bali, kailangan matanggal nitong RC yung monolith. Hindi ulit. Uy, pet! So, kailangan pumunta yung RC sa monolith. Doon sa... Ayan, dyan sa Hook Tower. Kailangan matanggal lahat ni RC yan. Inbi natin to. Yun, ganda ng pasok ni RC, guys. Inbi ulit. Bali, kailangan lang matanggal ni RC lahat etong mga depensa dito. Pag natanggal na yan, pwede na nating i-recall si RC. Sige, inbi natin. Sa pang hindi. Okay, pwede na yan. Recall na natin. Tapos kailangan nating agahan, guys. Kailangan ko kaagad ilapag dito yung Root Rider, Healer, Warden, RC. So, tanggalin ko to. BK sa labas. Teka lang, banatan nga natin ng Headhunter tong enemy king. Mga Valkyries, isama na natin. Troop Launcher ang gagamitin nating machine. So, hindi ko muna gagamitin si Queen. Bali, ipanguhuli ko yung Archer Queen. Overgrowth sa Town Hall para hindi mo na siya makasakit. Si Archer Queen, dito ko siya gagamitin eh. So, kumbaga si Archer Queen yung tatanggal sa mga depensa na nasa labas. So, i-poison natin tong bantay. Warden ability. Wait lang. Sige, kaya pa naman eh. So, ilagay ko na dito yung Archer Queen. Sige, Warden ability, pwede na yan. RC ability para sa Town Hall. BK ability, sige, pwede na rin to guys. Siguro i-freeze ko muna yung Town Hall.
Tapos yung skeleton spell, makakatulong pa rin to pang tangke. Ito, pang distract sa mga depensa na nandito, ilagay natin. Meron pa akong dalawang rocket balloon, gamitin na natin dito. Tapos yung mga pang clean up natin na Archer Queen ability siguro gamitin ko na rin para makatulong na yung bakulaw. Ayan, tapos lahat na to. Yung mga barbarian, yung mga archers. So 40 seconds. Ang haba pa ng oras, ang dami pa ng Root Rider. Buhay pa yung Warden, yung Queen, tsaka yung RC. So wala na guys. 3 star ulit. So pangatlong banat, using Root Riders and Valkyries. Nakachamba na naman tayo. So tara. Pang-apat na attack. Tignan natin kung anong troops naman yung gagamitin natin dito. Dragon attack. Sige, mag-dragon naman tayo. Para medyo iba-iba yung magagamit natin. Silipin natin tong number 9. Okay, sige, pwede na to guys. Gamitan natin ng dragon attack. Let's go. Dragon. So, try natin kung kaya natin mapapunta si RC sa Town Hall. Try natin. Envy. Inuna pa ni RC yung Minion Prince. Tanggalin ko na nga to. Hindi pa pumunta sa Town Hall. Sige, di bali okay lang. Hindi ulit. Tago ko to. Okay. Earthquake. Hindi. Ang daming depensa dito. Tago ko to para pumunta sa gitna ulit si RC. Hindi ulit natin. Boy pa yung pet Hindi ulit. Yun, matatanggal pa ni RC yung monolith. Buhay pa yung pet, so makakatulong. Ay, yung Invi. Medyo na late ng konti. Sige, okay na to. Tanggalin natin itong mga nandito. Invi ulit. Maganda kung matatanggal pa yung multi-IT dito. Tsaka yung Poison Tower. Tapos, pwede ko na sigurong gamitin dito yung Siege Barracks. Siege Barracks. Tapos, BK. Tapos, pwede na ako dito maglapag ng mga dragons. Ayan, dito. Lapag na natin yung mga dragon. Yung Warden, yung Minion Prince. Tanggalin nga natin tong air defense dito. May rocket balloon ako dito Teka lang, yung enemy Minion Prince, binabanatan yung enemy King. Ayun, buti na lang, binanatan ng mga wizard. So, lagay tayo dito ng wall break. Bali, itong mga dragons pala natin guys, dire-diretso na lang sila. Hanggang makarating doon sa kabilang dulo. Warden ability siguro gamitin ko na. Medyo namumula na yung buhay ng ibang mga dragon. King ability gamitin ko na rin. So, yung dalawa pang dragon, dito natin gamitin sa ibabaw. Tapos, rocket balloon doon sa multi-archer tower. Nahook pala yung Minion Prince. Sige, okay lang. Ayan na rin, lumabas na rin yung furnace natin na backup. Sige, Minion Prince ability habang nakatutok pa doon sa multi-gear. Meron pa akong baby dragon. Sige, gamitin na natin dito. Minions, ilapag na rin natin dito. Wizard, gamitin na rin natin. So, 51 seconds, medyo mahaba pa to Ang dami pa ng dragons natin. Yung backup natin na furnace. Andun pa rin. So, wala na guys. 3 star ulit to. So, pang-apat na banat guys. Using RC Charge Dragons. Nakachamba tayo dito kahit medyo hindi tayo sanay sa RC Charge. Okay, so doon naman tayo sa last banat. Last banat tayo guys. So, tignan natin kung anong troops naman yung dala natin dito. Parang rocket balloon. Root Rider pa din. Sige, so magro-Root Rider pala tayo dito sa last banat natin. Pag na 3 star ko tong last base ng etong number 10, magiging parehas na yung score namin. Ay, wait lang. Wala pa palang sumasablay sa amin, guys. Wala pa kasi meron pang isang may attack sa amin. Sino ba yun? Si Heji. Si Heji. So, kapag naka 3 star kaming dalawa ni Heji, mape-perfect namin itong day 2. Sige. So, tara, banatan na natin tong isang base. Gamit tayo ng Root Riders Valkyries. Unahan natin dito ng RC. Envy. 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 Pasok sa loob, RC. Nice. Madaming matatanggal si RC dito. Envy ulit. Tops.
Fire Spitter! Naku, nakita pa ni RC yung bantay. Sa Fire Spitter na sana siya pupunta eh. Sige, habol natin. Baka sakaling Kaya pa ba? Wala na guys, di na kaya. Sayang. Kaya pa sanang tanggalin yung Fire Spitter. Sige, Twin Ability. Earthquake tayo dito guys, dagdag damage. Skeleton Spell, pang distract doon sa Monolith. I-poison ko na tong mga Ice Golem. Or kahit wag na guys, kahit hindi na ito i-poison. Konti na lang yung natitirang HP eh. Sige, gamitin na natin dito yung mga Root Riders. Warden, Healers, BK sa labas lang. Panglabas lang yung BK. Tapos yung mga Valkyries, sabay na rin natin. Warden ability guys, kailangan kong agahan. Wait lang, kailangan ko yatang mag-overgrowth doon sa Hook Tower. Sige, yung Hook Tower lang siguro yung i-overgrowth ko. Kasi yung Town Hall, kaya na tong sirain nung Yeti na laman nung lag-launcher. Kaya nang sirain yung Town Hall. So, yung BK siya lang. Uy, sakto! Buti na lang natanggal nung Yeti Mites yung Town Hall. Akala ko hindi pa masisira yung Town Hall doon. Bali, meron pa tayong poison dito guys. Pwede natin gamitin sa mga enemy heroes. Kasi hindi natin ginamit kanina yung poison doon sa bantay eh. Ayun nakakasakit pa tuloy dito yung Fire Spitter. So, pwede na ako mag-clean up dito guys. Ayan yung Baby Dragon. Yung Archers para nakakatulong kaagad para walang sayang sa oras. Naku, yung RC tinutukan kaagad ng aray ko, RC. King ability baka sakaling makatulong to dun sa Ricochet Cannon. Ayun, nakadamage nga. Yun, buti na lang. So, buti na lang guys, natalbogan pa ng Spiky Ball yung Ricochet Cannon. Nabuhay pa tuloy si RC. Sige, gamitin na natin dito yung mga natitira nating pang clean up. Headhunters, tapo na rin natin. So, wala na guys. 3-star na ulit to. So, Root Riders attack para sa pang-5 banat natin. So, dahil dyan, 5 out of 5 ulit tayo dito sa day 2 ng CWL. So, yung score namin guys, parehas 42. Pero, meron pa kaming isang attack. Si Heiji. Meron pang attack si Heiji. So, kung makaka 3-star si Heiji, makaka-perfect kami dito sa day 2 ng CWL. Patay na nga guys, sa 14 attacks namin, wala pang sumasablay kahit isa. Kaya dito pa lang wala na. Pag umatak si Heiji, siguradong panalo na to. Bali hindi ko na nga pala guys naantay yung atake ni Heiji. Kasi that time meron pa akong ginawa pagkatapos kong umatak. Pero maya maya lang pag open ko ulit, ay eto na yung naabutan ko. Naka 3-star nga si Heiji, kaya na perfect namin yung kalaban. Kaya sa day 2 ng CWL, panalo ulit kami.